Hello po, bago po ang lahat ay, meron po tayong ita-tackle ngayon pero, bago ko po ita-tackle ito ay gusto ko muna po muli kayong kumustahin diyan, lalo na po sa Pilipinas, kumusta na po kayo diyan at sa mga taga Paris at, sa mga OFW na kagaya ko po, na ako po ay OFW sa Paris. At, ayun po, sana po huwag po kayong magsawa, sa panonood ng aking, vlog, Jenny Magat Vlog po. Ngayon po ang sorry po, ang ita-tackle po natin ay patungkol sa, mga misis at, mix na po ito ang mga, tackle po natin para makakuha po tayo ng, mga idea po na bilang misis, gano'n po, at saka bilang member of the church, sabi nga po. Ayun nga po na sa mga misis po, ito lang po ang mai-advice ko sa mga misis. Kapag po may problema po tayong mga misis, huwag po tayong mag-emote or huwag po tayong mag-post sa Facebook. Kasi po, kapag may mga problema po tayo, lalo na po patungkol sa pamilya po natin, ay alam na alam po ng mga tao, lalo na po, tayong mga misis. Halimbawa na kahit joke lang o kahit pasaring lang o kahit ano lang po 'yan, alam niyo naman po ang ano ng mga tao, hindi naman po pare-parehas ang isip. Halimbawa po, nagkukulangan tayo ng pera o sabihin po natin wala tayong pera, gano'n. Huwag po tayong mag-emote sa Facebook na sasabihin natin na halimbawa ganito po na, "Ay nakaka-sad naman, ang hirap pala ng walang pera." Or nakakalungkot pala ang walang pera. Kasi po ganito po 'yun, mga misis. Kung mahal po ninyo ang asawa po ninyo, bigyan po natin siya ng respeto, sabi nga. Kasi kapag po halimbawa nag-e-emote po tayo sa Facebook, sabihin natin na wala tayong pera, ganyan, ganyan, ang tinatamaan po doon yung asawa po natin. Ang lumilitaw doon, baka akala po ng mga tao ay pinapabayaan, natin po sila, ay pinapabayaan. Kumbaga iisipin po ng mga tao nun, ikaw na misis ay pinapabayaan ka ng asawa mo. Kaya kung may problema po tayo sa finance, wag po natin i-ano po yun, i-post sa Facebook kasi po hindi po maganda po yun. Siyempre po minsan may mga panahon talaga na minsan na nagigipit po tayo kasi depende rin po 'yun sa pagba-budget po natin at kung paano po tayo mag-budget, tayong mga misis at kung paano yung pagkain natin sa everyday life po natin. Opo, sa totoo lang po, mahal po ang bilihin ngayon, naintindihan ko naman po 'yun. Sabi nga, kung may ano ka diyan, lupa, mas maganda po yung sa panahon po ngayon na mahal ang bilihin sa Pilipinas dahil nga po sa mga giyera-giyera, kung meron po kayong lupa diyan, magtanim po kayo o kaya kayong mag-asawa, mag-isip kayo ng idea kung, paano kayo magtulungan sa pera, gano'n o sa budget o kung paano po kayo aasenso, gano'n. And then, tayong mga misis, iwasan po natin yung magpo-post ng mga problema natin na sa Facebook. Kasi po, ang Facebook po, hindi naman po yan makakatulong sa atin, 'di po ba? Kasi halimbawa may asawa ka, kayo rin mag-asawa ang magsosolusyon ng problema ninyo, hindi po yung Facebook, gano'n po. Oo nga, o kumbaga yung sama ng loob mo parang, inilalagay mo na sa Facebook o mabuti sana kung pare-parehas ang isip ng tao. Halimbawa kung nag-post ka o sasabihin niya sa'yo na, "O eto yung pera pahihiramin kita." Pero hindi rin po maganda yun, yung umaasa din tayo sa mga ate natin, sa mother natin, o sa ano. Kailangan po gumagawa din po tayo ng paraan kasi, ang mga
OFW din po ay nagtitipid din po sila. Minsan nga po ang sarili po nila tinitipid din po nila eh. Kahit nga minsan sa pagkain tinitipid din nila. Hindi po sila kumakain ng magarbo. Sa totoo lang po ang mga OFW, minsan dito kami kapag nagluluto kami, isang putahe lang po, lalo na syempre mga busy kami, ganon. Isang putahe lang po yung kinakain namin. Halimbawa, kung may sinigang kami, may prito. Minsan nga, kasi depende rin po kasi sa market na malapit sa amin, wala kaming time na pupunta. Minsan kung sinigang na lang po yun. Hindi kagaya sa Pilipinas ata, kapag may sinigang, talagang parang obligado pa magprito po sila ng isda, ganun. Pero yun naman po, ay wala naman pong problema. Nasa budget po naman natin po yun. Kasi mas maganda, hindi rin naman po kasi maganda yung titipirin po natin ang ating sarili. Pero po, nasa budget nga yung healthy food, sabi nga po. Kaya ayun po, sa mga misis, kapag may problema po kayo, ang advice ko po ay pag-usapan niyo mag-asawa, and then wag po nating i-post sa Facebook, kasi po hindi po maganda yun. Dahil lang Facebook po, hindi naman po makakatulong yan. Mabuti po sana kung nagti-TikTok kayo. Pero ngayon naman po, sa mga misis naman po na halimbawa na para kumita lang nagti-TikTok, pinapakita na yung mag-short po sila ng maikli, hindi naman po sa nangyayalam ako, nasa inyo lang po yun. Sabi nga, kapag nag-asawa na tayo, sabi nga, kailangan ingatan po natin yung syempre yung kung sasayaw-sayaw ka dyan sa TikTok, ang ikli-ikli ng short mo, ganon, parang nanghahali na po tayo ng mga lalaki nun para bumenta ang ating TikTok. Hindi po maganda yon. Para sa akin lang po, no? Pero nasa inyo po yun, mga misis, kung ano po yung kumbaga, tayong mga babae po kasi may dignidad, lalo na po sa dalaga at sa may asawa. Kailangan din po natin ingatan ang ating pagkababae, ang ating pagkatao. Ganon tayo pong mga misis. At saka siyempre po, ingatan din po natin, lalo na po kapag may asawa po tayo. Yun po ang iniingatan po natin. At saka siyempre sa mga anak po natin, ganon. Kung may mga anak na tayong mga malalaki, tapos naggaganyan-ganyan pa po tayo, so hindi po magandang sa mata ng mga ating mga anak. So ayun po mga misis, advice ko lang po yun, pero nasa inyo po kung susundin po ninyo na yung mga sinasabi ko. Ngayon naman po, ito lang po observation ko. Observation ko lang po sa mga church naman po. Sa buong mundo po ito, sa mga Christian church, ganon, or what, o ano pa pong klaseng church, ganon, o yung may mga congregation, mga Filipino community na church. Tayo pong mga member ng church, sabi nga, tayo po ay tinawag ng Panginoon. Halimbawa po, yun nga, yung nasa loob ka na po ng church, na nandoon ka ngayon, syempre po ay lahat tayo po ay tinawag na mag-win souls sa loob po ng church. Hindi lamang po ang pastor ang nag-win souls. Tayo pong mga member din. Ngayon po, ang payo ko po sa mga member po ng church sa buong mundo, sa mga may Filipino community na church, kapag po nag-i-invite po tayo, tsakin po natin yung ini-invite po natin ay wala siyang church. Kasi po kung nag-i-invite po tayo ay may church na yung ini-invite natin, hindi po tama yun. Kasi ang labas po nun, parang sabi nga, nagnanakaw ka ng mga member, o kaya yung nangingisda ka sa palaisdaan ng may palaisdaan. Hindi po magandang karakter po ng isang bilang Kristiyano nun, bilang member, sabi nga. Pero po kung halimbawa po may kaibigan ka, may best friend ka, hindi kayo magkasama ng church. Ngayon, birthday mo, ganon, gusto mo siyang makasama sa birthday mo. Meron din church, meron din siyang church.
puwede mo siyang imbitahin, pero yung kaibigan mo kailangan magpaalam muna po dun sa pastor niya na sasabihin niya, "Oh, pastor may nag-i-invite sa akin, birthday nung kaibigan ko." Puwede naman po yun kung halimbawa, once a year, birthday mo, gusto mo makasama mo yung best friend mo, kaso nga hindi nga kayo parehas ng church, wala naman pong problema yun. My point dito po, yun sabi nga, kapagka may church na po yung tao, 'wag na natin pong i-deceive na sasabihin natin, "Ay mas maganda dito kasi yung, church ninyo ay ganyan, ganyan." Hindi po magandang ugali po yun, kasalanan po yun sa Diyos. Kasi ang ano po nun, namimingwit po tayo sa pispan po ng may pispan. Kaya nga po kami dito sa Grace Alone Ministry, kapag po lagi pong inaano po ng pastor po namin, lagi po niyang sinasabi sa amin. Ang sabi niya, respect ninyo yung mga pastor dito sa parish. Kung may church na yung tao, wag nyo nang imbitahin for the respect for the pastor, for the unity for the pastor, which is yun po ang tama. Pero kung kusa naman po silang, halimbawa, pupunta sa church, siyempre, tayo naman po na hindi naman po natin sila in-invite, hindi na po natin kasalanan yun. Ngayon, ang gagawin lang po ng pastor nun, tatanungin niya, "O bakit ka lumipat ng church? Bakit ka nandito? Ano ba ang naging problema? Nagpaalam ka ba doon sa church mo?" Ang maganda po, kung halimbawa po talagang kayo ang nagkusa na lumipat ng church, magsabi po kayo doon sa, pastor po ninyo. At least po, pumunta po siyang mag-isa po doon sa church, 'di po ba? O tama po ba 'yun? Lalo at saka halimbawa naman po, tayo pong mga member ng church, may nakita tayo na kapatid na dati nagsisimba siya. Ngayon dahil matagal na siyang nagsisimba, kagaya ko minsan na may na-encounter ako, o sabi ko, "Sis," sabi ko, "short the story sis," bigla ko siya, siyempre una magkukuwentuhan muna kami, and then tatanungin ko kung may church na, kung may nagcho-church siya o may in-attendance ang church. 'Pag sinabi niya na, "Oh, matagal na akong hindi nagsisimba, ganyan, ganyan." Ako ang advice ko, sabi ko, "Ba't hindi ka bumalik dun sa simbahan mo?" Sabi ko, para naman na ano, kasi sayang naman, sabi ko, na dati ka palang nagcho-church tapos, hindi ka na. Yun nga, tapos siyempre may kwento siya kasi ganito ang problema, ganyan, ganyan. Ako ang advice ko po sa kanila, kung may problema ka ng ganyan, sabi ko, mag-direct ka sa pastor mo, kausapin mo para ma-resolve yung problema. Ngayon kapag naman sinabi niya na, hindi na sis, ganito, ganyan, ganyan, doon ko siya i-invite na, "O sige, kung gusto mo," sabi ko, "na i-try mo muna sa amin." Sabi ko, "Mamasyal ka muna doon sa church namin." Doon ko siya ini-invite. At least, hindi na siya nag-a-attend doon sa dati na niyang church na matagal na siyang, halimbawa, mga 3 months na, 5 months na, gano'n. Pero, ini-encourage ko pa rin po siyang bumalik doon sa church niya kasi for the respect for the pastor, gano'n po. Kasi po dito, minsan po nakikita ko po sa mga lalo maliit na congregation, malaking congregation. Yun po ang na-o-observe ko minsan, parang dumami lang sila kahit na lalo na po sa iba-ibang lugar, ayan, Hong Kong, may mga churches po diyan, mga Christian, Singapore, lahat po sa London, marami po. Ngayon, gano'n po, minsan ang mga tao minsan may mga nagdi-division pa po, o kagaya po ng, minsan, kapagka meron namang natuto na siya, meron na siyang hindi nagustuhan sa church, aalis na po siya para magdibisyon, and then maghihikayat po siya ng mga tao sa loob po ng church. Hindi, is not the will of God po 'yun. Hindi po puwede yung self-ordained. Kapag self-ordained ka po,
Para sa akin, hindi po inaano ng Panginoon po 'yun, hindi po ina-allowed po ng Panginoon yung self-ordain. Kung na-ordain ka, puwede 'yun, kung na-ordain ka as a pastor, puwede 'yun kahit na kung halimbawa one day merong conflict na nangyari, tapos na parang sa pakiramdam mo na wala ng solusyon gano'n, puwede kang magpaalam dun sa pastor mo and then magpatuloy ka, doon sa pagkapastor mo. Once naman po kasi ikaw ay na-ordain na pastor, hindi na po mawawala yun, yung pagkapastor mo. Yun po ang gano'n ng mga pastor po. Kaya tayo pong mga member ng church, wag po natin papasukin po yung pagdidibisyon. Kasi kung may mga problema naman po, ang lahat ay mapag-uusapan. Kagaya po kami noon na mag-asawa, dahil nung hindi pa po pastor yung asawa ko, dahil nakikita nila na merong gift ang asawa ko sa pagtuturo ng Bible study. Ngayon may mga lumapit sa aming mga tao na may mga church sila na gusto nila pong magpaturo sa asawa ko. Sabi niya, "Brother," sabi niya, "turuan mo naman kami." Sabi niya, ganyan, ganyan para matuto kami sa Bible kasi yung pastor namin hindi marunong. So which is hindi po tama yun na sasabihin natin ng pastor natin na hindi marunong. Kasi po minsan pride po yun, eh. Minsan may mga tao po kasi na porke mas marunong sila mas may pinag-aralan sila sa pastor nila or halimbawa sa music ministry naman porke mas may talento sila, mas maganda ang boses nila, hindi na po sila tumatanggap po ng koreksyon. Minsan po kasi ganyan po sa mga ibang ministry. Lahat po, kahit po Katoliko yan or ano nangyayari po yung ganyan. Hindi lang po sa born again Christian. Sa buong ano po. Kaya ngayon po, balik po tayo doon na yun nga po na may lumapit po sa asawa ko na gustong magpaturo. Kilala po namin yung pastor po nila. Ang sagot naman po ng asawa ko, sabi niya, "'Di ba may mga Bible study naman kayo?" Sabi pong gano'n. Sabi niya, "Hindi ko kayo puwedeng turuan kasi may respect ako do'n sa pastor ninyo." Sabi, "Kasi kapag tinuruan ko kayo, ang mangyari diyan parang ako mismo nagko-quote na ng dibisyon sa inyo. Para bang, halimbawa kung halimbawa inallowed ng aking asawa 'yun, tinuturuan niya siya ng Bible study tapos, ano yung hindi alam ng pastor nila, parang division po yun. Tapos kapag naipon na yung mga tao nun, tapos sasabihin, minsan po kasi ang mga tao sasabihin, "Ay, sabi niya magganito na tayo o marami na tayo, pwede na tayong mag-ano ng ministry." Minsan po kasi nag-uumpisa din po kasi sa mga tao yun. Remember po si Lucifer, si Taning, noong nasa langit po siya po yung pinakamaganda ang boses na alaga po ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po, ito pong si Lucifer, dahil nakikita niya po ang Diyos ay makapangyarihan, kumbaga powerful po ang Diyos natin, nainggit po ngayon si Taning. Ngayon, ang ginawa po niya nung nasa langit ay nagdivision po siya. Hindi na po ako magko-quote ng verse, pero sa ating mga Kristiyano, alam po ninyo ito. Baka sabihin naman ninyo, salta ako ng salta, wala akong kino-quote na verse. Hindi na po ako magko-quote ng verse kasi ito po ay mga advice ko po. Ngayon po, sa mga matured Christian at marunong na po sa Bible, ay alam po ninyo na totoo yung sinasabi ko at biblical po. Ngayon po, ayun nga po, nung nagdivision po si Taning, dinisib niya yung kapwa niya po mga magagandang angel. Sa totoo lang po si Lucifer po, napakaganda po niyang angel nung nasa langit siya. Nung nagdivision na po, dinisib niya po yung mga anghel. Ang ginawa po ng Diyos, itinapon sila dito sa lupa. Kaya ngayon po, kapag may mga nagdidisib po sa atin, lalo na po kung ang dinidisib sa atin, tayong mga Kristiyano, mga member of the church,
kapag may dinideceive sa atin na alam natin na mali, hindi po yung galing sa Panginoon. Lalo na kapagka, dinideceive ka about division. Hindi po yung galing. Kasi ang Diyos po ay kaayusan. Ang gusto po ng Diyos ay unity. Kasi po, kapag dumami naman po kasi ang member po ng church, halimbawa, dumami po ng dumami ang mga member ng church, ay ang pastor po noon, mag-a-assign din po siya ng mga assistant pastor or pastor po. Kaya ang mga plaques po ay hindi rin po mapapabayaan. Kaya ngayon po, ayun po, yun nga po ang nangyari. Yung Panginoon Diyos natin, dahil hinulog niya po si Satanas, kasama nung mga dinisib po niya. Dahil, kumbaga po, ang tawag po doon, si Lucifer, ay may rebellious spirit. Kaya kung halimbawa, member ka ngayon ng church at may rebellious spirit ka, ipag-pray mo yan, i-cancel mo yan. Kasi alam ba ninyo, yung mga may spirit, mga rebellious spirit, ito ang sign ng mga may rebellious spirit. One, yung hindi po sila tumatanggap ng correction. Kapag kasi nararamdaman nila na mas marunong sila doon sa nagko-correct, hindi siya nagpapakorek doon sa leader niya. Tapos, number 2, hindi tumatanggap din ng advice. Tapos, number 3, yung ano siya, yung bang, ano kasi yun, yung ma-pride siya. Yun po, number 1 po dyan, sa may mga rebellious spirit, yung hindi tumatanggap po ng correction. Kapag ang member po niya hindi tumatanggap ng correction, ay question mark po yun. Kasi tandaan po natin, mga kapatid, mga Christian believers, ang leader po o pastor, hindi naman po yan magko-correct kung tama ang ginagawa po natin. Alright po ba? Kagaya po kami noon ni pastor. Kung ano lang po yung ano, sumusunod po kami. Yun po yung ano, kasi alangan naman po ang leader at ang pastor magtuturo po sa atin ng masama, di po ba? Wala pong ganon. Ngayon po, ang sign po ng may rebellious spirit, tandaan po natin yung hindi po tumatanggap ng correction kapag po kino-correct. Kasi feeling niya kasi sa sarili niya, alam niya lahat. Kasi minsan sabi nga, kahit susubukan ka ng, sa totoo lang, sabi nga na, kapag mababa ang loob natin, itataas tayo ng Panginoon. Halimbawa, nasa churches po tayo. Kapag nakikita ng Panginoon na mababa ang loob natin, siyempre sino ba ang gagamitin ng Panginoon? Kung di ang pastor natin, ang mga tao. Halimbawa, kung nakikita ng Panginoon na mababa ang loob natin, someday itataas niya ang ano natin, ang level ng ministry natin. Someday you are become a leader of the music ministry, or someday you are become a pastor or pastora. Pero kung hindi ka nagpapakorek, tapos ma-pride ka, tapos ang pagse-service mo sa church ay take for granted lang, tapos halimbawa, nasa music ka, gusto mo, doon ka lang sa music, hindi ka tumutulong sa ibang bagay. Sa totoo lang po, if we want to serve God, kailangan down to earth po tayo. Hindi, kailangan po yung, kung yung, sabi nga, yung, tumutulong ka sa lahat, sabi nga, sa lahat ng mga ano kung nasa loob ka ng church. Kasi po, yung pastor po namin, pastor po siya, to God be the glory po, pastor po siya, tumutulong siya sa mga instrument, tumutulong pa siya doon sa kantin po namin, nagtatapon siya ng basura, nagliligpit po siya ng mga plato, ganon, nagwawalis sa loob ng church kapag walang magwalis, kahit na pagod siya. Yun po ang ginagawa niya, kasi po, yun po kasi nung nagtitraining po sila, yun po ang natutunan niya doon sa head pastor po nila dati na nasa Pilipinas, sa Pampanga, na tinuro po sa kanila. So yun po ang ginagawa ng pastor po namin dito sa Grace Alone Ministry. At saka, wag po tayong magpa-special. Sabi nga, hindi porke nasa music ministry tayo, yung special, ganon. Ito po is for everybody sa lahat po ng ministry. Gawin po natin ang the best po natin. Kung nga
paano ang maitutulong po natin sa ministry. Kasi lahat po ng mga bagay na ginagawa po natin ay nakikita po ng Panginoon Diyos po natin na buhay yan. At saka ayun po yung lalo na po sa mga may ministry din sa loob ng church. First priority po natin ang ministry po natin. Huwag po nating i-take for granted po yun. Yung bang, at saka yun nga po, sumunod tayo sa patakaran po ng ministry. Kasi hindi naman po mag-aano ng ano po yun, yung rules ng ministry kung nakakasama naman po sa mga member, yun po. Kaya kagaya ko po, ako nga rin po na sabi ko, minsan sabi ko yung pagse-serve ko kay Lord, sabi ko, alam ko kulang pa ito, sabi ko na totoo po yun, sa totoo lang po nakakapagod din po ang may ministry. Pero sabi nga, kapag nararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo na mararamdaman yung pagod, lalo na po kapag sa praise and worship, nakakinig ka na ng salita ng Diyos. Kumbaga sabi nga, kapag ginawa mong inspiration ng Panginoon Diyos, tayong mga member ng church o Christian believer sa buong mundo, kapag ginawa po nating inspiration ng Panginoon, wala pong papasok na negative sa isip natin. Yung lahat po na ginagawa natin kapag dinedicate po natin sa Panginoon ay magiging masaya po yun sa puso natin na ginagawa na hindi po tayo magiging reklamador. Yun po. Kaya alam po ninyo, life is short, sabi nga. Lalo na, sabi ko nga, noong bata ako, sabi ko, hindi naman talaga ako maka-Diyos, sabi ko, yung bang, kumbaga sabi nga, kung nung kabataan natin, marami na tayong sinayang na panahon sa leisure, pleasure, o kung ano pang mga pinaggagawa natin nung mga kabataan natin, nung mga pasaway tayo, sabi ko, why not na kapag medyo tumatanda na tayo, ibigay na natin ang buhay natin sa Panginoon. Mag-serve na tayo sa Panginoon, di po ba? Kaya kapag marami ang nagse-serve sa Panginoon, marami tayong mawiwin souls, sa mga lost souls. Marami ang maliligtas dahil yun ang gusto ng Panginoon, ng marami ang maligtas, di po ba? O ngayon kung naka-umbrella tayo sa isang church, isa tayo sa gagamitin ng Panginoon na magwi-win soul doon sa mga lost souls. Alam po ba ninyo, kapag may na-invite kayong isang souls lang sa church, ang mga anghel sa langit ay nagbubunyagi, nagpapalakpakan, nagkakantahan. Kasi nga, may na-invite kayo. Kasi ang gagawin lang po natin yan, kapag po nag-invite po tayo ng mga tao, wag po natin i-expect na, alimbawa, yung magre-regular, siya, ang Panginoon. Kasi po, ganito lang po yun, tayong mga nagwi-win soul naman. Ang trabaho lang po natin ay dalhin po natin sila sa church, and then ngayon po kung ang in-invite po natin ay totoo siyang tumanggap sa Panginoon, babalik po yan. Kasi ano naman po yan, dalawang klase po yan, may totoong tumanggap, may hindi. Ngayon kapag totoo po siyang tumanggap at naramdaman po niya ang love of God, ay babalik po yan sa church, lalo na po kung yung tumanggap ay mababa po ang kalooban niya. Siguro kung medyo mawawala lang siya, kung halimbawa nagkaroon siya ng failure sa buhay, pero hanap-hanapin pa rin po niya yung pag-church, ibabalik po siya ng Panginoon sa mga totoo pong tumanggap yun. Doon sa mga hindi po totoong tumanggap, question mark po yun, na kahit pinag-pray po kayo ng pastor, hindi po natin masasabi na save kayo kung hindi po tayo magpapatuloy. Kailangan po magpapatuloy po tayong mananambahan doon sa dating nag-a-attend na po sa church, tapos nag-attend po tayo, tapos bigla po tayong titigil. Pero sabi nga, wala po tayong ginajudge dito kung save sila or hindi. Na kay Lord na lang po yun. Kasi ang Diyos naman ang nakakakita ng laman ng puso po natin, at ang Diyos din naman ang nakakakita po sa everyday life po natin. At sa mga naman po, ito naman po, sa mga paiba-iba naman po ng church na
Sa totoo lang po, ako by my experience, dahil dito po ako na born again Christian, dito po ako nag-accept kay Lord Jesus Christ. Siyempre po kapag bagu-baguhan ka pa lang, tapos ayun nga, tapos biglang may nangyaring ganito sa church mo, siyempre lilipat ka po ng church, di po ba? O wala po, minsan po kasi sa mga baguhan na na kasi naman po, ako naman po kasi, kaya po noon na nakalipat naman po ako ng church, kasi po yung pastor po na dating sinisimbahan ko, normally po, hindi ko naman po siya iniwanan. Kasi po dati nung tumanggap po ako dito sa Paris, ngayon po may ina-attendan po ako ng church. Ngayon po, nagkaroon po ng problema, kagaya po ng dati ko nasabi ko dati na nagkaroon ng division. So, ayun po, nagpilian po ng pastor. Pero ako naman po, dahil siya po yung talagang pastor ko, hindi ko po siya iniwanan. Kasi ayaw ko po ng ganun, yung bang, pero po sa totoo lang, blessed na blessed po ako doon kasi nag-join po sila noong panahon na yon. Nag-join po sila ng church. Kaya minsan hindi po maganda yung nagjo-join nag-join po sila ng church. So ngayon, ang nangyari po, nagkaroon po ng kompetensyahan. Yung mga member nagsasabi na mas magaling ito, tapos yung isa sasabihin niya na mas magaling yan. Yung mga ganun po. Ngayon po, dahil nagkakaroon na po ng mga ganun na issue, nagkaroon po ng division, and then nagkaroon pa po ng isang problem na hindi maganda rin sa mata po ng Panginoon Diyos, kaya nabuwag po yung church na yon. Ngayon po, dumating po yung time na nagpilian. Pero ako po, dahil ayoko po yung magkaroon ako ng spirit of rebellious spirit, at saka siyempre po kahit paano nag-grow na ako noon, nagbabasa na ako ng Bible. Dahil ayoko po yung sumasali sa mga nagdi-divide, yung mga nagdi-division ng mga Kristiyano. Ayoko po ng ganun. Ngayon po, ang nangyari po, pinili ko rin po ang pastor ko. Bagamat marami pong pumili doon sa pastor na yun. Pero inaamin ko sa sarili ko noon, talagang blessed na blessed po ako doon sa pastor na yun. Ayun nga, parang sa pakiramdam ko, mas more anointing, mas anointed siya kaysa sa dating pastor ko. Pero ako po, hindi po ako tumingin doon kung mas anointing aman siya, kasi medyo hindi pa po ako talaga noon. Ngayon, ang binigay ko po sa pastor ko, dahil nakita ko po na konti po yung natira sa kanya, yung loyalty ko po. Yun po. Tsaka, bago po ako nagdesisyon noon, pinag-pray ko, sabi ko, Lord, sabi ko, bakit ganito naman ang nangyari sa church na ito? Sabi ko, nagdivision sila. Sabi ko, kaya pala nakakapanaginip na ako ng kung ano-ano noon na noong panahon na yun na ito po testimony ko, noong panahon na yun na nagdidibisyon na po yung church na dating inaatanan ko noon, na matagal na pong panahon, at I don't want to mention the name. Nakapanaginip po ako na yung krus daw, pinaglalaruan daw po nila doon sa tubig na maitim na tubig. Yung mga tao po, pinagpasapasahan daw po nila yung krus nun. So sabi ko sa sarili ko, bakit kaya ako nakapanaginip ng gano'n? Yung pala, may nangyayari na palang problem sa loob ng church. Kasi noong bagong Christian po ako, hindi ako mahilig, halimbawa, makipagkwento-kwentuhan. Kasi noon po, kasi bagong Christian ako, mapili talaga ako sa tao. May karakter po talaga ako noon, yung hindi ako basta-basta nakikipagkaibigan, ganon. Hindi, yung bang after nung church, after na tumulong ako sa kusina, umuuwi na po ako, ganun po. Kaya hindi ko nalalaman ang mga problema. Pero close po ako doon sa pastor ko noon, tsaka doon sa asawa ng pastor. Pero po kahit close po ako sa kanila, hindi po ako pala tanong or what or ganon. Ngayon po, ayun nga po, nangyari nga po, napanaginipan ko yun. Ngayon po, nagpray ako, sabi ko, Lord, sabi ko, sabi ko, Lord, sabi ko, tulungan mo naman po itong church po na ito. Sabi ko, bakit po nagdi-division? Sabi ko. Ngayon po, sabi ko,
ibigay niyo po sa akin ang right decision, sabi ko, kung sino po yung sasamahan ko po sa kanilang dalawa. Although sabi ko nabe-bless po ako dito sa isang pastor na ito, sabi ko gustong-gusto ko po yung pagpi-preach niya tsaka yung pagtuturo niya. Sabi kong gano'n doon sa kay Lord. Tapos noong binigay ng Panginoon Diyos ang right decision ko, yung dati kong pastor ang pinili ko kasi siyempre ang Panginoon tuturuan niya tayo to support yung talagang pastor natin. Kasi sabi nga, ang mga pastor po, hindi naman po sila perfect yan. Kagaya po din natin silang tao, may mga kahinaan po sila, ganon, yun po. Kaya ayun, ang ginawa ko po, hindi po ako sumama doon sa mga nag-division. Nag-stay po ako doon sa pastor ko talaga. Kaso po ang nangyari dito sa pastor ko, pumunta po siya ng out of country. Ayun. So, naiwan po kami. Ayun, hanggang po sa wala na po yung church na yun. Doon po ako nahinto pala noon. Hanggang sa napahinto po ako sa pag-church dahil yun lang ang alam ko po noong church. Tapos hanggang sa isang araw na, ayun nga, sabi ko hindi na ako nakapag-church. Halos hindi ko alam, mga 5 months noon na hindi ako nag-church. Bagu-baguhan pa lang ako. Lalo na nung panahon na yun, ang dami kong mga na-experience na talagang amazing talaga dahil po noon lagi po ako nag-overnight. Na kahit 1 hour and a half ang binabiyahe ko, pumupunta po talaga ako doon sa bahay po ng pastor ko para mag-overnight. Kasi po noon, kung every two Fridays, second week po ng Friday noon, may overnight po kami. Pero pumupunta po ako doon, natutulog po ako doon sa bahay niya. Tapos ayun nga po na nung na parang pakiramdam ko na hinahanap ko po yung pag-church. Tapos nung pong natutulog po ako, tapos biglang-bigla, madaling araw, nagising nga po ako, parang pawis na pawis ako na pagod na pagod. Tapos naginip po ako. Ang napanaginipan ko po ganito. May nakita daw akong nakatayong lalaki. Tapos, ang nakita ko lang, yung laylayan po ng damit niya na puti na nakayuko daw po ako. Yun lang po, laylayan lang po ng damit niya na nakayuko daw po ako. Tapos, nung panahon na yun, hindi ko po maintindihan bakit napanaginipan ko po yun. Tapos, nung that time na yun, doon ko po na ni-reveal ng Panginoon sa akin na bumalik ako sa pag-church. Sakto naman po noon, yung spiritual mother ko tumawag naman po dahil siya po yung sa akin, kaya nagkaroon ako ng connection sa Panginoon. Ang tawag po doon, kapag po meron pong nag-i-invite sa atin papuntang church po, it's a big blessing po sa atin yon. Kapag po binabantayan po tayo ng isang Christian, alam niyo, OFW at sa Pilipinas o kung sino pa man dyan, bless po kayo doon. Pera lang po doon sa mga maling doctrine, po. Kasi po, depende rin po doon sa mga tinuturo at saka sa doctrine po ng mga nagtuturo. Kasi mag-pray po tayo ng discernment, yung bigyan po tayo ng discernment ng Panginoon kung dapat sundin o dapat hindi. Ngayon po, ayun nga po na binabantayan niya po ako, ganon. Hanggang sa, ayun nga po, sabi niya, Jen, may church doon, sabi niya, ganyan, doon na kami nakakuha ng place. Hanggang yun nga po na nagpatuloy na po ako na ganyan, nag-church na po ako, ganon. Ang nangyari po noon, dahil noon po, single lady pa po ako dito sa Paris, wala pa po akong kapartner. Ngayon, ang nangyari po, dahil ayun nga po, nag-church, pang maaga po yung church ko. May nakilala naman po akong isang kagaya kong Kapampangan na nag-church po siya sa afternoon naman po.
Ngayon, ini-invite din po niya ako, pero hindi ko pa po alam yung spiritual adultery noon na kapag pala dalawa ang pinupuntahan mong maghapon church, hindi po pala tama yun. Dapat po maging loyalty tayo sa local church po natin. Ngayon po, ang nangyari po ito po ay testimony ko lang po, kaya po para po aware po tayong mga Kristiyano, mga member. Ang nangyari po noon sa akin, ganito po yun. Po, Sunday, nagcha-church po ako maaga. 10 o'clock po ang umpisa po namin. 2 hours lang po kami. Ngayon, yun nga po, nung naging close na po ako doon sa Kapampangan kaibigan ko, ang church po naman nila is 2 o'clock. So, pupunta din po ako. So, ang nangyari, every Sunday, maghapon po ako nagcha-church. Pagkatapos ko po doon sa 10 o'clock, magcha-church pa rin po ako doon sa 2 p.m. Siyempre, single naman po ako, tsaka wala namang makikialam sa ano ko. Ngayon po, yung every morning ko po, nabalitaan niya po yun. Sinabi niya po sa akin, sabi niya, Sister Jenny, sabi niya, bakit nababalitaan kung pumupunta ka doon sa sa afternoon? Sabi niya sa akin, na church, sabi niya. Opo, sabi ko, pupunta po ako doon kasi po gusto ko rin naman po makatulong doon kasi nakikita ko hindi po sila marami, konti po sila. So gusto ko lang po makatulong doon sa church po nila. Sabi ko, kahit na po na nakaupo lang po ako doon at saka kung ano pong maitulong ko doon, sabi ko. And then, sabi niya po sa akin, hindi mo ba alam mali yung ginagawa mo? Sabi niya, kailangan maging honest ka sa local church mo. Dapat, sabi niya, kapag nagcha-church ka, sabi niya, isa lang dapat ang church mo. Kung dito ka lang, sabi niya. Sabi niya, kasi ang diyan, spiritual adultery daw po. Ngayon, kasi sabi niya, dishonest yan dyan sa church mo. At saka, sabi ko, sa tingin ko naman po, pares naman po tayo ng katuruan, ng doctrine. Oo, sabi niya, pero merong ano pa rin yan, sabi niya, yung comparison, yung magkakaroon daw ako ng comparison. Sa totoo lang, nagkakaroon talaga ako ng comparison noon Kasi yung morning church ko talaga, maano siyang mag-preach. Ngayon, pinag-pray ko ngayon. Kaso, parang medyo yung maaga, hindi ko rin yung service ng maaga kasi nga dahil gusto ko rin magpahinga, ganon. Ang ginawa ko na lang, nag-decide na lang po ako, nag-pray ako, sabi ko, Lord, sabi ko, aalis na lang ko doon sa isang church ko, sabi ko, dito na lang ako sa afternoon, sabi ko. Ngayon, ang ginawa ko po, para naman po hindi maano yung ko, nag-text po ako doon sa pastor ko. Sabi ko, pasensya na po, pastor, sabi ko, kasi hindi ko po talaga yung kayang bumangon ng sobrang aga. Sabi kong ganon. Mag-a-afternoon service na lang po ko doon kay na pastor ganito, ganyan, sabi ko. Tapos sabi ng pastor namin, may something problem ba? Sabi niya, pag-usapan natin, pumunta ka dito, sabi niya, ganyan, sabi niya. Sabi niya, tapos wala naman pong problema, sabi ko, masaya po ako doon sa church niyo, sabi ko, at nabe-bless po ako, sabi kong ganun. Kaso po, ang hindi ko po kayang gumising ng maaga. Ayun, hanggang short the story, naintindihan po ng pastor namin hanggang sa nag-stay po ako doon sa church na yun hanggang sa makapag-asawa po ako at naging pastor po siya doon sa church na yun. Kaya nga sabi ko nga, doon po talaga ang calling po namin. So that means na sa ilang taong ko dito na bilang Kristiyano, kung nagpalit man ako ng church is 2 beses lang. Hindi yung, kasi alam po ninyo, ito, mga Christian believers, mga kapatid, kung dumating na yung, halimbawa, ang tanda-tanda na natin, papalit-palit pa rin tayo ng church. O kaya, halimbawa, may gift ka sa pagtuturo, may gift ka sa Bible study. Tapos ang gusto mo dahil sa hindi ka ginagamit, hindi ka o kaya gusto mo naman na ikaw ang masusunod doon sa pastor mo, kaya hindi ka tumatagal sa isang church. Kumbaga, halimbawa, parang yung iba yung
ang tanda ng Kristiyano, 10 years ng Christian, 15 years, wala pa rin silang permanent church, NPA pa rin sila, no permanent church. No, mali po yun. Tanungin po natin ang sarili po natin. Sa totoo lang po, hindi po church ang problema o ang pastor. Nasa atin po siguro ang problema, baka po ma-pride po tayo. Alam po ninyo, ang high pride is a sin. Kaya sa mga ganung tao, pa-search po natin ang puso po natin sa Panginoon. Hindi po maganda yung at hindi rin maganda yung porke missionary ka, paiba-iba ka rin ng church. No, hindi po 'yun. Kasi nga mission tayo kasi ang naintindihan ko sa missionary, dadaling ka sa ibang lugar and then magi-stay ka sa local church mo. And then tutulungan mo yung church mo. Ngayon kapag lumabas ka, halimbawa, tapos na yung Sunday service mo, dahil missionary ka, mag-evangelize ka sa mga ibang tao. Halimbawa kung nagtatrabaho ka dito sa Paris, mag-win soul ka rin, ganun, kasi nga nakatatak sa'yo yung missionary. Pero kapag wala kang ginagawa, wala kang minimisyon na kahit isang member lang, na wala kang nadala sa church, na halimbawa wala kang nadalang first timer o ang dinadala mo, sa totoo lang, kung missionary ka, dapat yung mga wala pang church ang minimission mo, yung mga lost soul, hindi yung mga minimission natin, yung mga may church na. Bawal po yun. Nakakahiya po doon sa pastor nila. Sa mga missionary naman, wag po tayong mag-stay sa loob ng church na ang minimission natin yung mga may church na. Kasi naman po, ang mga missionary kasi, yung ibang missionary dito, ayaw na nilang mapagod. Kaya ang minimission nila, yung mga may church. So, kasi nga naman, yung mga may church, mabilis silang madeceive. Di po ba? Yan lang kasi ang problema sa mga may church na, halimbawa, minsan nakakilala na po sila sa Diyos. Ang bilis po nilang madeceive, ang bilis nilang magganito, ganyan. Alam po ninyo, kagaya po dyan sa church po namin, mas gusto po namin yung mga wala pa po, kaya halos po sa mga member po namin sa Grace Alone, halos po first timer po nila. Dati po silang Katoliko, naging born again po sila. Na kumbaga sabi niya, the truth you set you free. Sabi po nila, ayun nga, yung nakalaya po sila sa maling katuruan po. Ngayon, naitama po ang tamang pananampalataya at pagsamba. Kasi ang Diyos po, ang Panginoon, we worship God in spirit, in truth. Hindi po yung mga rebulto. Kasi po noong umalis po ang Panginoong Hesus, ang sabi po niya sa mga disciples niya, hindi ko kayo iiwanan ng mga orphan, sabi niya. Iiwanan ko sa inyo ang banal na espiritu ko, sabi niya. Yun po, ang banal na espiritu ang magko-convict sa atin, magpapaalala sa atin, sa ating mga. Pero po, pwede nating matanggap yung banal na espiritu na yun sa mga tunay na born again. Ngayon, kung hindi ka tunay na born again, wala pa sa'yo ang banal na espiritu. Ngayon naman, kung halimbawa ang pagsamba mo ay ganyan-ganyan pa rin, para kang palaka, wala pa talaga sa'yo ang banal na espiritu. Kasi ang banal na espiritu ay nasa kaayusan siya, tuturuan kanya na maging hanes sa local church mo para suportahan ang local church mo para sa mga lost soul. Tama po ba ako doon? Pero kung isa kang Kristiyano na, maghapon kang kung saan ka napupuntan church, kesyo sabi mo na tumutulong ka, ganyan. Hindi po tama po yun. Hindi po, kumbaga pride po yun. Kumbaga kapag po ganun ang tao, minsan po kasi, depende po kasi sa motivation ng isang tao po. Kaya tayo pong mga nasa loob ng church, mga member, ang mga nakakausap po nating tao, mag-iingat po tayo kapag ini-invite po tayo. Wag po tayong mag-yes, lalo na po kung may church po tayo. Kasi sabi nga, ganito lang yun. Example na lang sa pamilya. Halimbawa, may pamilya ka, anak ka, may pamilya ka. Tapos, alangan naman ang susuportahan mo yung kapitbahay mo, hindi yung pamilya, di po ba? Unfair po yun kasi yung pamilya mo, yung tatay at nanay mo from the beginning, siya yung nag-support sa'yo sa spiritual mo at sa mga ibang problema mo. Di po ba? Tapos tutulong ka doon sa isa. Kailangan ang suportahan mo, yung pamilya mo, hindi yung
pamilya, yung pamilya ng sa ibang pamilya na kung saan-saan ka halimbawa, ang tsaka dapat po tayo pong mga Christian believers, i-ano po natin, yung i-analyze po natin ang buhay. Ako lagi ko pong, ina-analyze ang sarili ko sa mga character ko. Hindi ko po sinasabing ako ay perfect or ano, may mga marami pa po akong ipapabago sa Panginoon. Kaya kaya tayo pong mga naglilingkod sa Diyos, may mga ministry o member, ano po, wag po tayong halimbawa may nag-invite po sa atin, wag po tayong basta-basta mag-ye-yes, maging honest po tayo sa local church po natin. Siyempre po ang pinaka-ano sa lahat, maging honest tayo sa Panginoon, sabi nga, maging obedience po tayo sa Panginoon. Kasi sabi nga niya, kapag nag-obey ka, sabi nga niya, kapag nag-obey ka, if you obey men, first obey God. And then, obey men. Ibig po sabihin, kapag nag-obey ka, kapag obedience ka sa Panginoon, mag-o-obey ka sa leader mo, sa pastor mo, ganun. Ngayon, kapag nag-obey ka, hindi naman mawawalan po ng kabuluhan po yun. Pero kung lagi kang disobedience, ibig po sabihin nun, hindi ka pa talaga, wala pa sa'yo ang banal na espiritu, kahit na tuwing linggo nasa church ka, baka po mapunta tayo doon sa Matthew po yun na sinasabi na nagpalayas kami ng demonyo, nagmiracle kami, nangaral kami, sabing ganon. Pero, wala namang, sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo kilala, sabi ng Panginoong Hesus. Yun po ang nakakatakot na verse sa loob po ng simbahan. Pero po yung mga ano naman po, iba-ibang ano naman po like Catholic po or ano, hindi naman po natin ginajudge po yun. Ibigay po natin sila sa Panginoon. Ngayon naman po, kung may mga pamilya po tayong mga mali pa po ang paniniwala po nila, ipag-pray na lang po natin kasi ang Diyos lang po ang bahala doon. Basta ang importante po, halimbawa, ginawa na po natin ang the best natin, in-invite na po natin sila sa tamang katuruan, sa tamang pagsamba, ayaw po nila, hayaan na lang po natin sila, ipag-pray na lang po natin, kasi nasa kanila naman po yun, di po ba? Wag po tayong magagalit po sa kanila. At saka tandaan po natin, hindi po sa paggawa ng mabuti or ano, doon po tayo masisave. Tandaan po natin, masisave po tayo kung paano po ang relasyon po natin sa Panginoon. Una, tanggapin muna po natin ang ating Panginoong Yesus as our Lord and Savior na naniniwala tayo na pinako siya sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, after accepting Lord Jesus Christ po, kailangan po nating magpatuloy, manambahan. Hindi naman po pwede yung after nating tinanggap, yay, saved na ako, gano'n, wala na po tayong gagawin. Kailangan po, gagawin po natin. Ang salvation po, it's a free from God. We are saved by grace po. Ngayon po, kapag po tumanggap na po tayo sa Panginoon, doon pa lang po lalabas yung the fruit of the Holy Spirit. Kung totoo po tayong tumanggap, lalabas po yung the fruit of the Holy Spirit. Siyempre, tayo naman po mga tumanggap from glory to glory. Hindi naman po yung instant nagbago po tayo, di ba? From glory to glory. Minsan nga po lumalabas pa rin yung old nature natin, yung old character. Pero wag naman po sanang dumating yung hanggang sa pagtanda natin, nandiyan pa rin yung old character po natin. Ganon. Siyempre po, hindi po nakaka-bless sa mga nakakakita po sa atin. Kasi we are the light of the world doon sa mga naliligaw ng landas at sa mga lost soul. Kaya yun nga po na pinapayo ko doon sa mga taong dating tumanggap na po sa Panginoong Hesus at may nag-invite sa'yo ngayon, uminto ka po, magpatuloy po tayo, bumalik po tayo sa mga church po natin. Kami po, may church po kami sa Grace Alone Ministry. Ang start po ng church po namin ay 2:30, nasa Luxembourg po yun, yung church po na yun. Nakalimutan ko po kasi yung address. Next time po, sasabihin ko po yung address. Gusto pong pumunta doon. After nun, service po kami. Ang pangalan ay Grace Alone Ministry po. Kaya ayun po, ang ma-advise ko po sa atin, magkaroon po tayo ng loyalty sa local
church po natin. Sabi nga, first, we obey God, and then obey men. And then, sabi nga, if we obey men, we obey God. Di po ba? Kasi kapag nag-o-obey po tayo sa pastor natin at sa leader natin, ino-obey na po natin ang Panginoon. Pero siyempre, lagi ko po sinasabi sa inyo, obey God first. Yun po. Yun po ang pinaka-importante, obey God first. Ngayon po, ayun nga po na kapag po, ano po, na ganun na nga po yung nag-obey na po tayo sa Panginoon, magpatuloy po tayo. Alam po ninyo, napakasarap po ang magpuri sa Panginoon at yung kapag po na nagsasamba ka, meron kang ano na yung na ano man ang mangyari, sabi nga, you are saved. You are saved by grace. Pero po kung puro kalayawan na lang ginagawa natin, puro ano ba yun, yung inuman na lang, tapos wala kang panahon sa Panginoon, puro trabaho. Tandaan po natin, hindi po masama ang magpayaman. Hindi po masama yun. Pero po siyempre, tandaan po natin, ilagay po natin sa lugar. Huwag po natin kalimutan ang para sa Panginoon po. Yun po. Yun po ang the best gift po. Ako po sa totoo lang po, ang the best gift na natanggap ko sa buong buhay ko, ang nag-accept ako kay Lord Jesus Christ. At yung nag-serve po ako. Sino ba ako na dating makasalanan na dati talagang sobrang yung makasalanan ako, ganon. Basta ganon. Tapos tapos yun yung binago ako ng Panginoon, ganon yung minsan para bang kapag babalikan mo yung past mo, pakiramdam mo na parang hindi na ikaw yung dati, yung bang minsan maiiyak ka na ganito na ba ako talaga, Lord, na bakit dati ganito ako, yung hindi mahabang pasensya ko. Ngayon, sa mga taong may difficult character, napapasensyahan ko na, ganon. Tapos ngayon tumutulong na ako na dati hindi naman ako matulungin, pero ngayon tumutulong na ako. Tapos maiisip mo kung dating kuripot ka, o dati kuripot ako, ngayon di na ako kuripot, yung kamay ko bukas palad na. O di po ba, masarap po yung ganon, kasi minsan kasi tayong mga tao, porque hindi natin nakikita yung Panginoon. To see is to believe kasi tayo Porque hindi natin nakikita ang Panginoon, nakala natin hindi siya buhay sa buhay natin. No, nagkakamali po kayo. Once na tumanggap po kayo ng totoo sa Panginoon, ang banal na Espiritu po mangungusap sa atin. Depende po yun sa relasyon po natin sa Panginoon. Pero kung Kristiyano ka nga, ang dami mong pinagkabisi-bisihan, lagi mong nilalas ang Panginoon, hindi ka pa po talaga totoong tumanggap na sa Panginoon. Nag-church ka nga, pero hindi mo binibigyan time, lalo na sa mga gawain. Sabi nga na, paano mangungusap sa'yo ang banal na Espiritu kung kulang ka sa mga gawain, sa pagbabasa sa Bible, sa mga prayer meeting, o sa personal devotion mo? Ang banal na Espiritu, hindi po siya gano'n. Nangungusap po siya doon sa mga totoong devoted sa Panginoon. Although, we are not perfect enough, pero devoted po sila. Sabi nga, tandaan po natin, no one's perfect, only God. Only God perfect. Tayo ay binabago po ng Panginoon from glory to glory. So, marami pong salamat. Sana po, kahit hindi po ako nagko-quote ng verse, kasi po hindi naman po tayo Bible study dito, pero yung mga sinasabi ko po is biblical. Sa mga nakakaintindi po ng Bible, basahin na lang po ninyo yon. Ngayon po, sana po wag po kayong magsawa sa pakikinig sa akin. Ito po si Jenny Magat Vlogs. At please po, subscribe and like and share. Kung gusto po niyo mag-request ng prayer, pwede ko po kayong ipag-pray. Ipag-pray po kayo, isasama ko po kayo sa devotion prayer po natin. Kaya nga po, napakapalad po ng ating mga pamilya kapag may isa sa pamilya po natin na nagkaroon ng personal relationship. Kasi mapalad kayo na kapag may isa na bagamat
Ang pamilya ninyo, wag ninyong tignan na yung past niya. Halimbawa, hindi naman yan ano, dati ganyan siya, ganyan siya. Wag po ninyong titignan po yun. Kapag po siya nagkaroon ng personal relationship sa Panginoon, lagi po yan, nandiyan kayo sa prayer devotion. Lagi po kayong kasama sa devotion nila. Kaya kayo pinoproteksyonan ng Panginoon dahil may nagpipray po sa inyo. Kagaya po ng mga amo natin, o di po ba? Minsan, yung mga amo natin, yung mayaman o pinoproteksyonan dahil may servant silang close sa Panginoon. Kaya yun lamang po, God bless po sa ating lahat. Sa muli po, ito po, ako po, si Jenny Magat Vlogs from Paris, France po. Salamat po ng marami.